Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Raymart Navarro, Lodi First Second, Lodi Eric Buddy, Lodi Joey Tabura, Lodi Pukulat Master, Lodi Alpi Fajardo, Lodi Romulo Zalda, Lodi Khalil Dianatan, Lodi Masamokdan, Lodi Arvin Sains, Lodi Anime Addict, Lodi Delgasfer Buena, Lodi Alrose Acon, Lodi Kuyet Chonlizer, Lodi Encontro Marvin, Lodi Mandula Handal. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-73 kabanata, sa pagpapatuloy. Mabilis na tumindig ang tensyon sa bulwagan nang biglang sumugod si Elder Yuon Desok, walang pag-aalinlangan at buong lakas na tinaga ang alliance leader habang nakaupo pa ito. Ilang sandali pa'y kumalat ang dugo na tila pulang ulan na nagtatalsikan sa ere. Nanlaki ang mga mata ng ibang elder, hindi makapaniwala sa eksenang nagbukas sa harapan nila. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagkabigla at takot, para bang natigil ang oras. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sa halip na maging biktima, ang alliance leader siya ang nakatusok ng espada sa katawan mismo ni Elder Yuon Desok. Agad pala itong umusad palapit sa kanya sa mismong sandali bago tuluyang bumaba ang espada ni Elder Yuon Desok, dahilan upang magmintis ang matinding paghampas nito. Sa halip na tamaan niya ang alliance leader, si Elder Yuon Desok pa ang napunta sa alanganin, sapagkat sa isang napakabilis at kalkuladong galaw, nakaposisyon na ang sandata ng alliance leader at diretsyong nakatusok sa kanyang katawan. Nagkaroon ng maikling katahimikan na tila kumain sa buong bulwagan, ang mga elder na kanina lamang ay puno ng kumpiyansa ay napatigil at napalunok, habang ang iba'y hindi makapaniwalang napatingin sa eksenang naganap. Napangiwi ang mukha ni Elder Yuon Desok habang ramdam niya ang matinding sakit at pagkabigla, ngunit higit pa roon ang pagkainis at galit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Sa pagitan ng mabibigat na paghinga at panlalalim ng kanyang tingin, mariin niyang sinabi, "Pan ng puot at pagkadismaya. Ikaw na walang hiya ka." Seryosong sinabi naman sa kanya ng alliance leader na nakarinig ka na ba ng sabay na pagkawasak? Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon, handang mamatay kung kinakailangan. Mabilis namang sumugod ang dalawang alalay niya, halos sabay ang yabag na parang mga mangangahas na handang ibuwis ang buhay para protektahan siya. Habang galit na sumisigaw si Elder Yuon Desok, paos ngunit umaalingaw-ngaw. Sa buong bulwagan, naduwag na. Bastardo! Agad namang lumipat sa kanyang likuran ang alliance leader, at sa isang iglap ay itinutok niya ang talam ng espada sa leeg ni Elder Yuon Desok. Bahagyang nanigas ang katawan ni Yuon Desok habang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa mababa ngunit mariing tinig ng alliance leader, malinaw na kumawala ang mga salitang nagpatigil sa lahat ng gumagalaw sa paligid, sinabi niya na, "Sa tingin ko, wala ka sa posisyon para sabihin yan." Agad namang napatigil sa kanilang paglapit ang mga alagad ni Elder Yuon Desok nang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang malakas at awtoridad-adong sigaw ng alliance leader na, "Tumigil kayo!" Nakatutok pa rin ang espada ng alliance leader sa leeg ni Elder Yuon Desok habang tahimik siyang nakatingin sa mga alagad nito nang may matinding seryosong ekspresyon sa mukha. Naiinis naman ang mga ito at wala na silang nagawa kundi mapangiwi na lang ang kanilang mga mukha habang tahimik na nakatayo sa kanilang mga pwesto. Ramdam na ramdam ang pagkadismaya at pagkainis sa kanilang mga mata, ngunit hindi sila makapagreklamo ni makagalaw dahil sa bigat ng sitwasyon at sa panganib na nakaamba sa kanilang pinuno. At pagkatapos, sa kabila ng pag-aalab ng tensyon sa paligid, pilit na nagpakatatag si Elder Yuon Desok at nanginginig man ang kanyang tinig ay sinabi niya, "Pakiusap, kumalma kayo, Panginoon. Mag-usap muna tayo." May bahid ng inis at mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa labi ng alliance leader habang bahagyang ibinaba niya ang ulo upang mas maigi itong matingnan, saka malamig na tumugon, "Usap. Sa tingin mo ba nasa posisyon tayo para magkaroon ng pag-uusap?" Sumagot sa kanya si Elder Yuon Desok na kung papatayin mo ako. Hindi na natapos ang pagsasalita ni Elder Yuon Desok, nang biglang kumilos siya ng mabilis, at sa isang iglap ay hiniwi niya ang leeg ni Elder Yuon Desok. Sa dami ng puwersang ginamit, agad na nagtalsikan sa hangin ang dugo. Dahan-daang tumutamba si Elder Yuon Desok, ang katawan niya ay unti-unting bumabalik sa lupa habang ang dugo ay patuloy na bumubulwak mula sa sugat. Nagulat ang ibang elder sa biglaang pangyayari, halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan, at agad na napasigaw, "Elder!
Habang natamba na si Elder Yuon Desok at ang dugo niya ay patuloy na kumakalat sa hangin, malamig at mariin na tumingin ang Alliance leader sa kanya, at tahimik ngunit puno ng kapangyarihan ang boses niya nang sabihin, makipag-usap ka na lang sa hari ng impyerno. Nakatingin sa kanya ang ibang elder. Ang ilan ay napuno ng galit, habang si Elder Lee naman ay may naiinis na ekspresyon sa mukha. Bahagyang napasabi niya ng may bahid ng pagkabigla at pagkaunawa, kaya, dito na pala ito magtatapos. Nakatayo sa harapan ng bumagsak na bangkay si Alliance leader, tahimik siyang tumingin sa mga ito, bago mariing sabihin sa kanila, kayong lahat ay malapit nang. Hindi na niya natuloy ang kanyang sinabi nang bigla siyang samuka ng dugo. At nang makita yon ng mga elder agad na makikita ang pagngisi ng mga mukha nito at sinabi na nagtamo ka ng malubhang internal injuries dahil sa pagpigil ng iyong lakas habang nakikipaglaban. Ibig sabihin, tapos ka na talaga ngayon. Makikita ang Alliance leader na tila nang unti-unting bumagal ang bawat galaw niya, at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at malalim, ramdam ang bawat hininga na nagmumula sa kanyang tila na pagod na katawan. Matapos ang sandaling iyon, dahan-dahan siyang tumingala sa langit, tahimik at waring nagmumuni-muni, habang ang mga mata niya ay nakatuon sa kalawakan sa itaas. At sa pagtingala niya, isang napakalinaw na imahe ang bumuo sa kanyang isipan, ang mga pumanaw na miyembro ng kanyang pamilya. Nakangiti at nagmamasid sa kanya, waring nag-aanyaya ng katahimikan at kapayapaan sa kabila ng lahat ng kaguluhan at sakit na nararanasan niya. Sa sandaling yun, para bang huminto ang oras sa paligid, at ang kanyang puso ay nagkaroon ng maikling pahinga sa gitna ng labanan, habang pinapawi ng alaala ng kanyang pamilya ang bigat ng kasalukuyang pangyayari. Na napasabi pa siya habang may ngiti sa mukha na kaya, sa wakas, sasama na ako sa iyo. Gusto ko sana itong makita hanggang dulo. Pero ang amang ito ay wala ng lakas. Patawad. Habang tahimik niyang iniintindi ang mga alaala ng kanyang pamilya at nagmumuni-muni sa langit, bigla siyang hinawakan sa balikat ng ating bida. Sa isang iglap, mabilis siyang napalingon, ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Halos hindi makapaniwala sa biglang kilos ng tao sa kanyang likuran. At pagkatapos, sa kalmadong tinig na may halong paggalang at pagpupuri, sinabi ng ating bida sa kanya, naging mahusay ka. Ngayon, magpahinga ka na. Tumugon sa kanya ang Alliance leader, bahagyang napabuntong hininga at napangiti ng may pag-aalinlangan, magpahinga. Sa mabilis at matatag na tinig, agad namang sumagot ang ating bida, mula rito, ako na ang bahala. Umiling ng ulo ang Alliance leader at sinabi sa kanya na sa tindi ng pakikipaglaban ninyong lahat, paano ako? Bilang pinuno, tatayo lang sa likod at magpapahinga? Napangiti naman ang ating bida sa kanya at sinabi na nakalimutan mo na ba? Ako na ang pinuno ngayon, kaya sundin mo ang mga utos ko. Sumagot ito sa kanya habang naglalakad papunta sa kalaban na pero, natumugon na sinabi ng ating bida na kung mamamatay ka, lalong magiging komplikado ang lahat. Wala nang magawa ito na tumingin na lang sa kanya at sumunod na sa sinabi ng ating bida. Nakaharap ang ating bida sa mga elder, nakangiti at may bahagyang kapilyuhan sa mga mata. Saka mariing sinabi, mukhang gulat na gulat kayong lahat. Naiinis na tumugon sa kanya si Elder Lee at sinabi na tama yan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ito Kat Indi. Pero dito na ito nagtatapos. Naiinis ding sinabi ng isang elder na ang tagumpay ay nasa panig na namin. Oras na lang ang hinihintay. Habang makikita sila Wuryong at Machu na nakikipaglaban at ang mga kalaban ay lumilipat sa ere na tingnan nyo. Abot na ninyo ang inyong limitasyon. Nakangisi pa nitong sinabi sa kanya na sa panig namin, marami pa ang hindi man lang nagsisimulang lumaban. Sa tingin nyo ba kaya nyo sila? Tapos na kayo. Sinabi sa kanya ng ating bida na Jin Yang, ganoon din ba ang tingin mo? Na makikita ang mukha nito na may nag-aalalang tahimik na may iniisip. At napangiti ang ating bida na sinabi pa na maging ikaw, may ibang opinyon ka. Napatingin sila kay Elder Jin at sinabi ng mga ito na hindi, Elder, bakit ka umaasta ng ganyan? Huwag mong sabihin, dagdag pa ng isa na imposible yon. May nag-aalangan na mukha si Elder Jin na sinabi sa kanya na oo naman. Medyo hindi lang ako mapakali, kaya huwag kang mag-alala. Sinabi pa ng ating bida habang makikita siya na nasa gitna na oo. Huwag kayong mag-alala, lahat ay mamamatay ngayong araw. Tumugon ang elder na ang iyong kayabangan ay walang hanggan. Ngumiti siya sa mga ito at sinabi na hindi ito kayabangan.
Kilala ko lang ang sarili ko ng eksakto. At alam ko rin ang level nyo. Sinabi naman sa mga kaalyado ni Elderly na tumingin sa likod na hanggang kailan nyo pakikinggan ang kanyang mga walang kwentang salita. Dahan-dahan silang lumapit sa kanya habang nakatayo lamang siya ng payapa. Ang kanyang katawan ay kalmado at nakatuon, tila hindi alintana ang lumalapit na dami ng mga tao sa paligid niya. Na makikita ang ating bida ay nakangiti lamang habang ang kamao ay itinikom ng mahigpit. May naiinis na mukha si Elderly na napasabi na sige, kung gayon, tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang pagyayabang na yan. May pinagpapawisang mukha naman si Elder Jean na napasabi sa kanyang isip na ano ito. Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko at bakit hindi ako mapakali? Malinaw na ito ay isang labanan na panalo na kami. Gaano man sila kagaling, sa huli, kami ang magiging tagumpay. Dagdag pa niya na may nakangiwing mukha na pero bakit may ganitong masamang pakiramdam? At ilang sandali pa ay napatingin siya sa gilid na may gulat sa mukha. At mula sa makapal na usok, mapapakinggan ang mga dumadating at ang mga yabag ng kabayo. Napasabi naman si Elderly na sino sila. Tumugon sa kanya si Elder Jean na hindi ko alam. Dagdag pa ng mga ito habang makikita na ang grupo ay dumadating na kung nasa panig natin sila, sigurado na ang ating tagumpay. Pero kung nasa panig sila ng Lord, hindi na ito naituloy. Ito pala ay ang grupo ni Nazam na mabilis na dumadating na sinigaw pa ng mga elder na ano. Hindi sila galing sa Allied Forces? Makikita si Nazam at ang mga grupo na sakay ng kabayo na paparating na. At nang makalapit na ang mga ito sinabi ng ating bida sa kanyang sound transmission na dumating ka talaga. Sumagot ito sa kanya na ang pangako ay dapat tuparin. Nagulat ang mga elder na napasigaw na ang mga lalaking iyon ay. At dito na po nagtatapos ang 73 kabanata. Ika-74 na kabanata, sa pagpapatuloy. Bumaba ng kabayo si Nazam, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kaalyado ni Elderly, at tahimik ngunit matatag siyang naglakad papalapit sa kanila. Sa bawat hakbang, ramdam ang bigat ng kanyang presensya, ang kanyang aura ay puno ng awtoridad at kapangyarihan, na halos pumihil sa bawat isa sa paghinga. Nagulat ang mga elder sa eksenang yun, napanganga ang ilan sa pagkabigla, at napasabi sila Elderly at Elder Jean na ang taong yun. Halata sa kanilang mga mukha ang halo ng takot, pagtataka, at pag-aalinlangan, habang pinagmamasdan nila ang lalaking bumaba mula sa kabayo na tila may dalang pagbabago sa takbo ng kanilang sitwasyon. Na makikita sila na sinabi pa na hindi ba siya ang Lord ng Cheondo Group, si Taechung Great Hero. Napasigaw sa gulat si Elderly na Taechung Great Hero. Bakit ka narito? Ipinakilala niya ni Nazam na sinabi na ang taong ito ay ang pinuno ng aming Cheondo Group, si Nazam. May gulat sa mukha ng mga elder na sabay-sabay na napasigaw na ang pinuno. Napasimangot ng mukha si Elderly na napatingin sa gilid na sinabi nito na anong nagdala sa pinuno rito. Gaya ng nakikita mo, ang Zhonggan Alliance ay may mga bagay na dapat ayusin. Sinagot siya ni Taechung Great Hero na yan mismo ang dahilan kung bakit kami narito. Sumagot sa kanya si Elderly na anong ibig mong sabihin doon. Seryosong sinabi sa kanya ni Taechung Great Hero na hindi maaaring manood lang ang Cheondo Group habang nahaharap sa krisis ang Zhonggan Alliance. Makikita ang mga gulat sa mga mukha ng elder na sinabi pa sa kanila ni Taechung Great Hero na ang mga nagtatangkang saktan ang Lord ng Zhonggan Alliance ay parurusahan ng espada ng Cheondo Group. Dahil ang Cheondo Group at ang Zhonggan Alliance ay may matibay na ugnayan. At pagkatapos ay panandali ang tumahimik ang lugar na makikita sila. At sinabi naman ng isang elder na ito na may nakangiwi na mukha na hanggang ngayon, ang Cheondo Group at ang Zhonggan Alliance ay hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Sinagot siya ni Taechung Great Hero na noong panahon yun ng kapayapaan. Pero ngayon, nakikita namin ito bilang isang krisis at isang rebelyon sa loob ng Zhonggan Alliance. Nakasalubong ang kilay ni Elder Jean na sinabi dito na krisis at rebelyon. Sino ang nagdedesisyon niyan? Sinagot siya ni Taechung Great Hero na kung susubukan ninyong saktan ang Lord, yun mismo ay rebelyon. Kaya naman, kayo ang mga rebelde. At pagkatapos ng sinabi niya agad na napatahimik ang mga elder na napakunot na lang ng mga noo. Dagdag pa ni Taechung Great Hero sa mga ito na may nakasalubong na kilay na anong gagawin nyo. Lalaban ba kayo sa amin?
Tahimik lang na napatungo ang mga elder habang nakatingin sa kanya na pinagpapawisan. Makikita ang grupo ni Nizam na sinabi pa ni Elder Jin sa isip na dumating ang isa sa tatlong lord ng Cheondo Group, at isinama pa ang kanilang pinuno. Imposibleng mga hamak na tao lang ang mga isinama nila. Dahil sa kanilang pakikialam, ang buong sitwasyon ay tuluyan ang nabaligtad. Dagdag pa niya sa isip habang makikita silang mga elder na ngayong patay na ang unang elder na si Yoon Desok. Kahit lumaban tayo hanggang dulo, maliit na ang tsansa nating mabuhay, may mapapala ba tayo sa pagtaya ng ating buhay laban sa kanila? At pagkatapos sinabi ni Elder Jin na kung susuko kami rito, anong mangyayari sa atin? Napalingon ng tingin si Nizam kay Taechung Great Hero nang tanungin nito na anong gagawin mo sa kanila. Lumingon ng tingin sa ating bida at sinabi na hindi ba't ang Lord ang dapat magdesisyon niyan? Seryosong sinabi naman niya na ililigtas ko ang inyong mga buhay. Pero, kapalit nito, kailangan ninyong talikuran ang inyong martial arts o mabuwag ang inyong core. Lahat ng kayamanang naipon nyo sa Jonggon Alliance ay kukunin din. Naiinis na sinabi naman ni Elder Lee sa kanya na mabuti pang patayin mo na lang ako. Ngumisi ang ating bida at sinabi dito na okay, kung yan ang iyong desisyon. Nagulat naman ang mga ito na napatingin sa kanya ng tahimik. At biglang tumawa na may naiinis na mukha si Elder Jin habang napapikit. Naikinagulat naman ng mga ito na napatingin sa kanya. At pagkatapos ay malakas na sinigaw nito na mga tanga. Dahil sa inyong malambot na paninindigan kaya kayo pinaglalaroan ng mga bastardong yan. Bahagyang napaurong ng mga katawan ng mga elder na may pag-aalalang sinabi ni Elder Lee na Elder Jin. Anong sinasabi nyo? Dagdag pa ng matabang elder na nawawala na ba kayo sa sarili? Sinigaw sa kanila ni Elder Jin na manahimik kayo. Mga hangal. May hindi makapaniwalang mukha si Elder Jin na nanlalaki ang mga matang nakatungong sinabi pa na tapos na. Tapos na ang lahat. Ang isiping magtatapos ang lahat ng ganito kawalang kwenta. At mula naman sa kanyang likuran sinabi ng alalay nito sa kanya na tutulungan kita. Pakiusap, umurong muna kayo. Sumagot ng may madilim na mukha si Elder Jin at sinabi na hindi, wala na itong silbi. Dagdag pa niya dito na dapat nakinig ako sa babala niya. Naiisip ang sinabi sa kanya ng matandang ito na binalaan niya ako na makikialam ang Cheondo Group. Pero binaliwala ko ito, iniisip na imposible. Iyon ang aking pagkakamali. At pagkatapos, bigla namang sumugod si Elder Jin, halatang puno ng galit at desperasyon, habang sumisigaw ng, kasalanan ko ito. Nakatingin sa kanya si Taechung, ang Great Hero, ang mga kilay ay nakasalubong at bahagyang nakakuyom sa seryosong ekspresyon, at agad niyang sinalubong ang galaw ni Elder Jin nang walang alinlangan. Ilang sandali pa, sa isang mabilis at maingat na galaw, natama niya si Elder Jin gamit ang kanyang palad. Diretsyong tumama sa katawan nito. Agad na ikinaungol ni Elder Jin ang sakit, ramdam ang puwersa at tibay ng palad na nagpatigil sa kanyang mabilis na pagsugod. Tumalsik si Elder Jin pabalik mula sa puwersang tinamaan niya, at sa isang mabilis na reaksyon, agad siyang sinalo ng kanyang alalay. Habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang alalay si Elder Jin, bigla itong napasukan ng dugo. At ilang sandali pa, tila unti-unting nawala ng malay si Elder Jin, at sa isang iglap ay bumagsak ang kanyang katawan. Agad na napahinto at napasindek ang kanyang alalay, hindi makapaniwala sa biglaang pangyayari, habang pilit niyang sinubukang saluhin at panatilihin ang balanse ng bumagsak na si Elder Jin. Makikita na tuluyan nang nawala ng buhay si Elder Jin, ang kanyang katawan ay nakalaylay at hindi na gumagalaw, habang ang alalay niya ay nananatiling nakapako sa kanyang panig. At pagkatapos, tumingin siya kay Taechung, ang Great Hero, na seryosong nakatingin rin sa kanya. At dahan-daang inilapag niya sa lupa ang katawan ni Elder Jin. Hindi nagtagal, mabilis siyang tumalikod at sumugod kay Taechung, ang Great Hero, dala ang buong puwersa ng galaw at determinasyon sa bawat hakbang. Hinatak niya ang kanyang espada ng mabilis at matindi, handang ipakita ang kanyang galing at kapangyarihan sa harap ng isang karibal na hindi basta-basta matitinag. Sumugod din si Taechung, ang Great Hero, na hindi nag-atubiling ihataw ang kanyang espada ng mabilis at may buong puwersa. Halos sabay ang kanilang galaw, ang bawat hakbang, bawat swing ng espada ay puno ng enerhiya at tensyon, na nagpakita ng kanilang galing at bilis. Ramdam ng paligid ang bigat at panganib ng sagupaan.
Sinabi pa sa kanya ni Taechong, ang great hero na ang galing mo para maging isang bodyguard lang. Gusto mo bang sumali sa Cheondo? Naiinis na tumugon sa kanya ito na hindi ko pa naipaghihiganti ang aking master. Sinabi sa kanya ni Taechong, ang great hero na sayang naman. Biglang humakbang pauna si Nizam na nakangiting sinabi nito na tatapusin ko ito ng mag-isa. Napatingin sa kanya si Taechong, ang great hero na sinabi nito na ikaw mismo ang tatapos nito. Tumugon ito na lumingon sa kanya na kailangan ko ring magtrabaho para may makain. At pagkatapos ng kanyang sinabi, agad na tumalon sa ere si Nizam, ang katawan niya ay mabilis at maayos sa galaw habang nakatuon sa kanyang target. Ngunit hindi. Nagtagal, sinalubong siya ng hiwa sa hangin mula sa espada ng alalay ni Elder Jin, na mabilis ding kumilos upang harapin ang paparating na banta. Makikita ang mga palad ni Nizam na tila dumadaloy sa bilis ng galaw, abang maayos niyang hinarang ang espada ng kalaban. At pagkatapos, biglang lumiwanag ang mga mata ni Nizam, puno ng matinding determinasyon at kapangyarihan, habang ang kanyang palad ay naglabas ng maliwanag na liwanag sa harap ng espada ng kalaban. At ilang sandali pa, makikita ang eksaktong pagtama ng palad ni Nizam sa katawan ng kalaban. At sa sandaling yun, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa impact. Ang liwanag ay pumuno sa paligid, halos naglalabo ang paningin ng mga nakamasid dahil sa tindi at kislap nito. At makikita ang palad ni Nizam na bumakas sa katawan ng kalaban, at agad na tumilapon nito, na ipakita ang puwersa at katumpakan ng kanyang tama. Ang impact ay nagdulot ng malakas na galaw sa katawan ng kalaban, na parang pinatalsik ng enerhiya at lakas na dala ng palad ni Nizam. Nagulat ang mga ito na napasay Gowa na Huang Jiumpam. Golden Palm. Ang pinakamataas na martial art ng Cheondo, sinasabing pinakamalakas na teknik na tanging mga pinuno lang ng Cheondo ang nakakabisado. Na makikita ito na ang palad sa dibdib niya ay lumiwanag na pula na may sumisigaw pa na gaano man kalakas ang internal energy ng isa, walang paraan para makayanan nila ang golden palm na yan. At ilang sandali pa ay naging kulay dilaw ang palad sa katawan nito na tumindi ang pagkaliwanag nito na agad na napalaki ng mata na nakatingin dito. At ilang sandali pa, muling naglabas ng liwanag ang palad ni Nizam, na bumakas sa dibdib ng kalaban. Ang liwanag ay napakatingkad at nakakaapekto sa buong paligid, at sa bawat segundo, ramdam ng kalaban ang bigat at puwersa nito, tila hindi na siya makagalaw. At pagkatapos, makikita ang katawan ng kalaban na biglang sumabog ang dugo sa lakas ng tama, na pumuno sa paligid ng pulang likido na nagpalala sa tensyon ng eksena. Tahimik at nakapokus, pinagmamasdan ni Nizam ang pangyayari. Napanganga ang mga ito sa kanilang nakikita, halos hindi makapaniwala sa tindi ng pangyayari. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa eksenang unti-unting nagaganap, puno ng halo ng pagkabigla at takot. At pagkatapos, seryosong tumingin si Taechong, ang great hero, sa paligid, at mariing sinabi niya, sino pa ang susunod? Ang tono niya ay mababa ngunit puno ng paninindigan, nagbabadya ng determinasyon at tapang, at malinaw na handa siyang harapin ang sinumang tatayo sa kanyang harapan. Makikita ang mga elder na nanlalaki ang mga mata, puno ng pagkabigla at takot, habang ang pawis ay unti-unting dumadaloy sa kanilang mga noo at leeg. Halata sa kanilang mga ekspresyon ang kawalan ng kasiguruhan at pangamba sa kinahaharap nila, ang kanilang dating kataasan at kumpiyansa ay napalitan ng kaba at pag-aalinlangan. At dito na po nagtatapos ang ika-74 na kabanata.